Hey guys, welcome back sa Abby Backyard. And for today's video, samahan nyo naman ako mag-trim and replant ng ating mga aquatic plants sa ating ref tub. Nang sa ganun, mas mabilis nating mapakalat sa buong ref tub yung mga aquatic plants natin. And syempre, update ko na rin kayo sa mga goldfish na bilhin natin, yung pearl scale tsaka yung telescope calico. Sa health status nila, di ba kinuwarantine natin sila? And dililipat na natin sila dito sa ating ref tub kasi gagawin natin yung poop nila as fertilizer ng ating mga aquatic plants. Tapos, parang medyo nagbabago yung plant ko rito sa ating mga flower horn fry, no? Sa ating mga flower horn na pinalalaki. So, parang gusto ko na lang is parang mamili na lang sa kanila ng ilan kung ano talaga yung, kung sino talaga sa kanila yung gusto ko na i-keep para nang sa ganun makatipid tayo ng space. Makapagbawas tayo dyan, tapos makatipid tayo ng space, tapos yung iba, i-out natin para yung magiging budget nun, mailalaan naman natin dun sa mga maiiwan nating flower horn, sa grooming ng mga maiiwan nating flower horn. Kasi since kulang din naman tayo sa tanks na paglalagyan nila, pag-grooman nila in the future, try natin yung best natin syempre para makakapili ng magandang palalakihin sa ating backyard. May ilan-ilan naman na ako namamataan dito na flower horn. Halos lahat sila wala pa namang cock or yung bukol sa ulo, pero sa coloration may mga ilan na akong nagugustuhan, natitipuhan. Ayan, yung mga madaming pearls, tapos may straight plums. Ayan, sila pa lang yung mga natitipuhan ko, pero pagdating sa bukol, halos pare-pareho pa lang sila, hindi lumalaki yung bukol. Hindi ko alam kung may mali ba ako nagagawa. Kung may maisasuggest kayo, comment nyo lang dyan sa comment section. Ito na guys yung mga goldfish natin na binili. Okay naman na sila, malakas na sila kumain, at mukhang healthy na sila at walang sakit. Ginamitan ko na nga pala sila ng heater nang sa ganun mas maganda yung quarantine nila at safe pag nilipat natin sa ref tub. So ngayon babakantihin na natin tong ref tub kung saan lalagyan natin yung mga goldfish natin. So ulin muna natin itong mga balloon mollies natin, tapos transfer lang natin dito sa kabilang ref tub. Huwag kayong mag-alala since connecting ref tub yan, iisa lang yung water niyan at yung temperature siyempre. Kaya hindi siya mawa-water shock. So, yan. Huliin lang natin lahat yung balloon molly at wala tayong ititira. Ngayon naman, lilinisin natin yung mga hair algae na tumubo dito sa ating ref tub. Tapos, isa-siphon na rin natin dahil medyo matagal na itong walang water change. Siyempre, pag mag-water change, make sure lang na binunot natin mga water pump para safe tayo sa electricity kapag sinawsaw na natin yung kamay sa mga ref tub natin or pond or aquarium. Tapos, sa ganun na rin, hindi na kumalat yung dumi kapag nag-siphon tayo, hindi na umangat or lumipat sa ibang pond. So, syempre, magbubunot na tayo ng hair algae, magbabawas na tayo ng mga lumot sa ating ref tub. Pero hindi lahat ng lumot ay tatanggalin natin dahil beneficial din naman ang lumot sa ating mga alagang goldfish. Kagaya na lang na lumot sa bato na to na makapal, hindi ko alisin kasi ang cute niya tingnan. Gamit lang ako ng hand brush, tas itry kong alisin lahat ng kayang alisin ng hand brush na to. So as you can see, naglulutangan na yung mga lumot. Isa yan sa reason bakit ko pinapapatay yung pump or pinapatay ko yung pump para hindi na lumipat yung mga dumi na lumulutang. And after that, pwede na tayo mag-siphon. Siphon lang natin lahat ng duming na ipon sa bottom ng tank, yung mga gravel, yung mga poop, tsaka iba pang lupa na galing dati kasi itong planted tank, diba? Dati kasi itong planted ref tub, tapos yung mga lumot na natanggal natin. Magpalit lang tayo ng 40 or 50% na water, pwede na yon. After natin mag-siphon ng ating ref tub, natanggalan natin yung ilang mga hair algae at yung mga bottom na dirts. Ayan. Sinindi ko na uli yung pump para lumipat dyan yung tubig, tapos magre-refill na rin tayo. Gamit ko nga pala ngayon is stock water kasi gusto ko direkta nang maililipat dito yung goldfish. At syempre para safe sila. Ngayon huli na natin lahat ng goldfish natin para mai-acclimate sa bago nilang setup. Nahuli na natin ang nagagandahan nating goldfish. Yes naman, sobrang gaganda, sobrang tingkad ng kulay nila. Pagagandahin pa natin lalo yan. So yan. After ma-acclimate ng ilang minuto, ayan, pwede na natin pakulan ng ating mga goldfish. Yes, sobrang cute nila sa top view, lalo yung mga pearl scale, oh. Cute. Sana mapalaki talaga natin sila na matabang-mataba na malaki, hindi nagkakasakit. Tara, samahan nyo ako mag-replant na tayo. So, para po sa mga paulit-ulit na nagtatanong kung anong substrate ang gamit natin, ayan, buhanging pang semento lang po ang ginagamit ko. Minsan garden soil, kung ano yung ginagamit nating pangtanim sa ating mga halaman, no?
Yung ordinaryong garden soil lang. Ayan. Pero sa ngayon, sand lang. River sand ang gagamitin natin. Tama ba? River sand ba to itong ginagamit pang semento? May halong beach sand. Gray sand na galing sa dagat. Mix na yan. After natin punuin guys, ayan, pupunta na tayo sa halamanan. At magtitrim na tayo. Yeah, dito tayo pumesto. So, gugupit tayo ng ating mahabang stem ng Ludwigia Atlantis. Ayan. Nang sa ganun, mas maganda ang paglago ng halaman. Marami na itong i-replant natin na Ludwigia Atlantis. Ayan. So, ayan, gupitin lang natin yan, tapos replant. Ayan, gupit, tusok, ganun lang. Basic. Kahit maiksi lang yan, biglang kakapal yan. Napakabilis padamihin itong Atlantis. Napakadali lang yan padamihin, promise. Bilis niyang kumapalas, ang ganda-ganda pa ng kulay niya. Ayan, nataniman na natin yung isang tab. Tapos itong natira, itutusok ulit natin doon sa tab na pinagputulan natin. Kasi yung iba doon, ibang part doon ng tab na yun is bakante na. So para mas makapal tingnan, ano, ibabalik natin doon. Balik na natin. Dahan-dahan lang. Pero expect na medyo mag-blur yan. Pero since buhangin naman ang gamit natin, hindi siya ganun kalakas mag-blur. Unlike kung garden soil yung gamit natin. Kasi pag garden soil, may mud na, may mga parang putik na kasama. No? So, yan. 6 na tabs na yung ating Ludwigia Atlantis. Kaya kapag kumapal yan, promise ang ganda niyan tingnan. So, ito namang ating rotala ang ating ititrim. Ay, hindi pala, kakatrim ko lang pala niyan. Ito na lang munang tawag dito, stricta. So, gugupit lang tayo ng medyo mahabang stem nila. Ayan, gupitin natin itong mahaba. Ayan, 3 mahabang stem ang ginupit natin. Okay na muna yan. Hatiin ko na lang sa 2. Kasi ito kailangan ito ng space. Sa laki ng dahon nito, kailangan ito ng space. And since maliit lang itong pinaglalagyan natin, pinagtataniman natin, okay na siguro yung 3 stem tas atin sa 2. Ipitin ko lang sa gitna. Tapos, tusok natin. Ayan. Ipitan lang natin ng kaunti dahil para hindi bumitaw yung ating halaman sa lupa. Ayan, saktong-sakto lang yung 6 guys. Kasi medyo malalaki talaga daw nito eh. So, para may space sila. Kaya ako guys, dito sa maliliit na microwavable tubs, kung nilalagay yung mga plants natin, para if ever may gustong bumili or gustong mag-harvest, hindi sila isang buong kukunin. Maliliit lang na ganito iaangat mo, hindi ako mahihirapan. Last kung sakaling may kailangan akong i-replant, halimbawa na puno ito ng hair algae, kailangan kong i-replant, putulan, or linisin, ito lang yung kukunin natin, hindi isang buong malaki. Or, hindi buong ref tub yung kailangan nating linisin. So, kaya ko silang pag-iwalay ng maliit na parts. So, babalik na natin ito bago pa matuyo. Ayan. Dito ko na pala ilalagay. Kasi, dito ko na sila soon ilalagay eh. Kaya, direct ako na siya dito. Yung bagong tanim natin. Ayan, ang ganda. Pag kumapal yan, lalong gaganda yan guys. Tapos itong mga ito, namumulang plants, lipat na natin. Kaka-replant ko lang nito, yung makikita nyo. Tutubuan yung maliliit na rotala. Lipat natin dito sa red tab. Red tab. Paano daw? Lipat ko rito sa tab kung saan mas expose sa araw. Ito pa ang isang rotala. Ito guys, kung mapapansin nyo, sobrang dami ng hair algae. Ang hirap linisin kasi kapag binubunot ko yung hair algae, nakadikit na dun sa stem ng mga rotala natin. Tapos since manipis yung stem ng rotala, napuputol siya agad. So talagang dahan-dahan lang. Kailangan
hinay-hinay lang yung paglilinis nito. Ngayon, ayoko man sana silang galawin muna, pero since nabakante itong goldfish tank natin, meron na tayong bakanting space para sa flower horn. So, ang gagawin natin ngayon, pipili tayo ng magandang kulay, tapos check na rin natin siguro kung may bukol, no? Talagang makikita nyo na sila, wala tayong choice. Ito yung unang lagyan. Oops, panic. Wait, may bukol ka ba? Ano ba ito mapapakalma? Ayan, yung kulay niya, hindi ko masyadong gusto. Okay naman, hindi ko masyadong gusto ito, tapos wala siyang bukol. Pangalawa, saan ka? Kasi pangalawa. Yung pangalawa, medyo maliit pa siya, tapos mukha siyang stress, sorry. Ayan, pangatlo, ito maliit din. Tapos hindi pa madami yung pearl. Dadami pa kay pearl yan, guys. Ayan siya, oh. Madami pa kay pearl yan. Comment nyo nga sa comment section. I need your help. Ito yung pang-apat ay silk. Ayoko nyan. Choosy. Hindi. Ayoko lang kasi wala pa siyang bukol. Tapos ang laki-laki na niya. Ito yung pang-5. Okay kaya to. Uy, maganda. Ito yung maganda yung kulay pala. Kaya lang sa bukol talaga. Wala pa, guys. Panglipat na ba to, guys? Patingin nyo. Bukol na ba siya, guys? Tingin muna tayo ng iba. Next is itong parang stress ka na agad, di ka pa kinukuha. Ito yung isa. Maganda din ba to, guys? O ito yung isa. Parang maputla. Tapos parang wala talagang bukol. Wala talaga nagkakabukol pa sa kanila. Mali ba akong ginagawa o nasa genetics na ng flower horn? Ito yung isa. Parang may bukol-bukol na. Tama ba? Yan. Lipat ka na nga dito. Para isa ka na sa option. Ito naman yung isa pa. Makapal din yung kulay nito. Iba yung tone nito para madilaw. Bukol na ba siya, guys? Ganda ba siya? Guys, oh. Ito naman isa. Hindi maliit pa. Maliliit pa. So, ito na, guys, yung napili nating flower horn na ililipat dito sa pinanggalingan ng goldfish. Siya kasi yung medyo okay naman yung kulay, tapos medyo malaki na rin siya, tapos yung bukol niya, siya yung medyo may, puro medyo, no? Hindi. Ayan. Medyo stress siya, kaya maitim yung kulay. Marami siyang pearls, tapos napansin ko yung sa ulo niya, hindi naman visible na visible, pero compare nga dun sa mga kasama niya, ayan, may hump na kung makikita niya, medyo naka-curve na yung ulo niya. So, baka sakali kapag nilagay natin sa mas malaking tank, baka mas maging maganda yung kalabasan niya. Kaya siya yung una ko napili. Yan, acclimate muna natin siya dito sa 10 gallons. So, yan, guys, yung flower horn na draw out na napili natin. So, comment nyo na lang yung rate nyo dito sa flower horn na napili ko. And mukha namang okay siya sa bago niyang tank. Nawala na yung mga stress na parang stripes niya. Stress markings ba tawag doon? Yung stripes. Tapos, in-explore na niya yung bago niyang tank. So, sana maging okay siya dyan at maging maganda yung maging resulta ng grooming natin sa kanya. Tapos, dito naman sa mga naiwan sa galon, nag-sort ulit tayo ngayon and pumili ako ng 12 pa na flower horn na pagpipilian soon. Tapos ito, yung mga sure na nating i-out yan. Meron tayong siyam dyan na sure na aalisin.
So makakatipid na tayo sa pagpapakain, sa water change, sa oras, tapos sa space. Kasi itong 12 na to, pwede pa nating bawasan yan. Ayan. Unti-unti natin kasi may mga nakita ko dyan na maliliit pa na sa tingin ko parang hindi ko maalis kasi sa tingin ko may potential pa siya, no? Kaya nasama siya dyan sa 12. So kapag hindi yun nag-improve, maaalis din siya sa 12. Tapos yung iba naman dyan na pinili ko na nagagandahan ko kapag hindi nagkaroon ng hook o yung bukol sa ulo, pwede rin silang maalis dito. Tapos ito naman tatlo na una nating nilagay sa tank, kapag hindi rin nag-improve at hindi rin gumanda, pwede silang mapalitan nitong mga nandito sa galon natin. O, ganun naman talaga siguro kapag nagse-select tayo ng isda ng gusto natin na itira, di ba? So, ayan, nahayaan lang muna natin dyan yung 12 and then iaalis na natin yung 9 para yung budget na makukuha natin sa kanila is maigagamit natin dito sa mga matitira. So, ito na guys yung mga tinriman replant nating halaman. So, meron tayo dito ang Bacopa caroliniana, Atlantis, Rotala, diba? Tapos yan, tawag dito, Stricta, Kabomba, Amazon naman sa second ano. Dito kasi yung mas mahaba yung duration ng direct sunlight. Kaya, yung mga namumulang plants yung nilagay natin dyan sa unang ref tab. Sa pangalawa naman, yung mga green plants, kagaya ng Stricta, Kabomba, Amazon Sword, Dwarf Sag, Vallisneria. Sa third row, wala na akong nilagay dyan dahil nandyan na yung mga goldfish and kumakain sila ng plants. So, para di makalat at di masira, masayang yung plants, di na natin nilagyan. And ito yung filter box. Umili nga pala tayo ng malaking filter hole para dito ilalagay natin siya. Tapos, ilalagay lang natin siya para mas maging malinaw pa yung ating setup na connecting na to. Itong connecting ref tab natin. So, bago tayo mag-end ng video natin, shoutout muna tayo kay Sir Shima, kay Sir Tabs and Filters, kay Sir Carl Lawas. Tapos, shoutout din po kay Pimponets. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood dito sa ating YouTube channel. So, yun lang guys. I-update ko na lang kayo sa magiging progress ng ating ginagawa dito sa backyard. Itong paglaki ng mga aquatic plants natin, yung grooming natin sa flower horn, yung pamimili natin, i-update ko na lang din kayo doon sa 12 na napili natin and then doon sa 3 naunang nilipat natin sa tank. So, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.